Kung nanonood ka ng video na ito mula sa Crimea, may dala akong magandang at masamang balita. Ang magandang balita, walang kakulangan ng gasolina sa Crimea. Ang masamang balita ay wala nang natitirang gasolina sa isla. Naiiwan na lang sa gilid ng kalsada ang mga sasakyan. Ngayon, isinasama na ng mga hotel ang gasolina sa kanilang luxury vacation package. At ang media ng Rusya, ang parehong media na 4 na taon nang nagsasabi sa mundo na ang Crimea ay isang paraiso, ay gumamit lang ng salitang pagkubkob para ilarawan ang nangyayari ngayon sa peninsula. Makikikita mo, ang krisis sa gasolina ay sintomas lang. Sa likod nito, may mas malalim pang nangyayari. Palihim na nawawalan ng kontrol ang Rusya sa digmaan at sa Crimea. Ang patunay kung gaano kabahala si Putin ay lumitaw na yung linggo sa isang lihim na pagpupulong na di sana malalaman. Nagkita ang isang makapangyarihang bilyonaryo ng Rusya at si Pangulong Zelensky. Ang nakakagulat, sa Kyiv ginanap ang pagpupulong, habang hayagang hinihiling ni Putin kay Zelensky na magmakaawa sa Moscow. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano nagawa ito ng Ukraine, bakit nagpapanik ang Kremlin, at ano ang sinasabi ng lihim na pagpupulong sa Kyiv tungkol sa kinatatakutan ni Putin. Para maintindihan ang kahalagahan ng Crimea kay Putin, dapat mong malaman ang tunay na ibig sabihin nito sa kanya. Para maintindihan ang pumipigil na operasyon ngayon, kailangan lang ng simpleng heograpiya. Tingnan ang mapang ito. Kita mo, may 3 ruta o 3 tulay na nag-uugnay sa Russia o Ukraine papuntang Crimea. Isa dito ay ang sikat na Kerch Bridge. Ito ang tulay na ipinagawa ni Putin. At siya rin ang nagmaneho ng truck dito noong 2018 bilang propaganda. Ang pangalawa naman ay isang highway bridge na tinatawag na Chong-Ar. Yun ang pangalawa. At ang pangatlo ay isang mas maliit na ruta na tinatawag na Pukop. Sigurado akong mali ang bigkas ko. Pero iyon ang 3 land connection ng mainland Russia o Ukraine papuntang Crimea. Bukod doon, parang isla na ito. Kapag naputol ang 3 koneksyon na ito, nagiging isla ang Crimea at mas nahihirapan ang pagdadala ng supply doon. Hindi imposible, pero mas mahirap. Hulaan mo? Iyan ang ginagawa ng Ukraine nitong mga linggo at ginagawa nila ito ng sistematiko. Ang naunang natalakay nating operasyon ay tinatawag na logistical lockdown. Kaninang umaga, bago ako mag-record, tinamaan ng drone ng Ukraine ang Chongar Bridge na nabanggit na natin. Iyan ang pangalawang pinakamalagang tulay. Tinamaan ulit ito ng Ukraine sa ikalawang beses sa loob ng 3 araw, kaya 2 beses sa wala pang 1 linggo. Sobrang pursigido silang targetin ito. Panuring ninyo ang inilabas nilang video clip. Sinilaban ang mga kagamitan ng ika-37 Motorized Rifle Brigade. Ang tulay na yan ang daanan ng truck ng gasolina, militar, pagkain, at lahat ng kailangan ng Crimea. Sabi ng Russian Air Defense, sila raw ang pinakamahusay sa mundo. Pero hindi nila mapigilan ang mga drone ng Ukraine. Ito ang dapat ikabahala ng Kremlin. Dahil ang drone strike na yon ay kalahati lang ng operasyon. Ang isa pang kalahati ay nangyayari sa mga riles ng tren o mga daang bakal. Kanina umaga, naputon na naman ang linya ng lohistika ng Russia sa Kerch-Simferopol riles. Tumigil ang karamihan ng tren sa paligid. Sinubukan ng autoridad sa Crimea na palitan ng bus. Pero 400 rito ay hindi rin makatakbo dahil nauubusan ng gasolina ang isla. Isipin mo ang lagay ng Russia ngayon. Kung turista kang Ruso na nagmaneho papuntang isla, alam mo na ang posibleng mangyari. Ngayon, ang hirap makauwi dahil kulang ang gasolina para gamitin ang iyong sasakyan. Maganda pa rin ang Crimea, pero nagiging magandang bilangguan na hindi na malisan ng mga tao. May clip tayo mula sa isang turistang Ruso sa Crimea na nagpapakita kung gaano kalala ang sitwasyon. Panoorin ito. Ganyan na ngayon ang kalagayan. Ganito ang itsura ng Yalta ngayon. Walang laman ang mga kalsada. 11:00 na ng umaga. Karaniwan, oras ito ng dagsa ng tao. Dati, sobrang daming traffic dito. Halos hindi ako makalusot sa lungsod. Pero ngayon, ganito na. Siguro ang mabuti lang ay wala ng traffic na yon. Wala nang mga sasakyan talaga. Wala nang nagmamaneho sa labas. Oo, ganyan na talaga na yon. Sa totoo lang, hindi ko alam ang mangyayari pagkatapos nito. Pero pakiramdam ko, maswerte pa rin ako. May natitira pa akong isang tangke ng gasolina at nagawa akong makarating sa trabaho. Yun lang naman.
Para ipakita kung gaano katawa-tawa ang sitwasyon, tingnan mo. Ang mga hotel sa Crimea, o mas partikular, ang mga magagarang hotel sa Crimea, ay nag-a-advertise na ngayon ng kanilang mga kwarto at sinasabi na, "Uy, kung magstay ka sa amin at kumuha ka ng room package, may libreng gasolina ka pa. Pwede kang pumunta sa hotel namin, mag-enjoy sa peninsula, at kapag uwi ka na, siguradong may sapat kang gasolina." Ganito na ang ibig sabihin ng karanyaan sa Russia. Pamunahing tagagawa ng langis ang bansang ito. Pero ngayon, hindi na nila kayang bigyan ng gasolina ang lahat ng kanilang teritoryo. At kung hindi pa sapat ito, nagdadagdag pa ng problema ang sitwasyon. Baka mas malala pa. Dahil kung hindi makakuha ng gasolina ang mga turista, ibig sabihin pati ang hukbong Ruso ay hindi rin makakakuha ng gasolina. Malaking problema ito. Dahil sa ilang bahagi ng Crimea, napipilitang umatras ang mga sundalong Ruso at iniiwan na lang ang kanilang mga pwesto. Alam mo kung anong mga oportunidad ang nabubuksan dyan? Pag-usapan natin yan mamaya. Pero tingnan mo muna ang ulat na ito mula sa kilusang partisanong Ukrainian na Akash sa Telegram. Umatras ang mga tropang Ruso mula sa Kinburn Peninsula sa pagitan ng Milakov at Kherson Oblast sa timog Ukraine dahil sa seryosong pagdami ng drone attacks ng Ukraine sa supply lines ng Russia sa mga sinakop na bahagi ng Kherson at Crimea. Sa mas malaking mapa, makikita mo ang eksaktong lokasyon nito. Isang peninsula sa hilagang kanluran ng Crimea. Malapit ito sa Ukraine at dahil sa mga issue sa supply, halos isinuko na ito ng mga puwersang Ruso. Masasabi nating maayos ang takbo ng Operation Logistical Lockdown at sana magpatuloy ito sa ganung paraan. Sa katunayan, kahit ang mga Russian military blogger, kaya mga media ng Russia, mga taong ang trabaho ay magpakalat ng magagandang balita para sa Kremlin, nagsisimula na silang aminin ng hayagan kung gaano nakalala ang sitwasyon para sa Russia at syempre, para sa mga sundalong Ruso sa unahan. Tingnan ninyo ang ulat na ito. Galing ito kay Maxim Kalushnikov, isa sa pinakabinabasang Russian military blogger sa Russia na nag-post ngayong linggo. Ngayon, halos sigurado na tayo sa plano ng Kiev para sa taginit. Guluhin ang lohistika at buhay sa likod ng ating Crimea at Donbas. Pagkatapos, guluhin ang supply ng tropa sa land bridge papuntang Crimea. Pagkatapos, gamit ang pangunahing atake, putulin ito at maaring gumamit ng diversionary psychological strike gaya sa Kursk scenario. Ano ang gagawin mo? Ilang beses na naming sinabi ito pero wala pa rin nagbago. Matagal nang itinutulak ng elite ng Rusya ang sitwasyon sa patibong na ito. Paulit-ulit nilang sinasabing, sumusulong tayo sa lahat ng direksyon. Dahil hindi natin nakuha ang kontrol sa drone initiative, sa malayo at katamtamang distansya gaya ng Hornet Factor, kailangan nating hintayin ang aksyon ng mga namumuno. Mahal sa lahat ng aspeto. Ito mismo ang tinutukoy ko. Habang mas napapalibutan ng Ukraine ang Crimea ng pag-atake, tumataas ang posibilidad ng kontraopensiba. Baka pati ang tsansang mapalaya ng Ukraine ang buong isla. Hindi pa ito posible ngayon, pero kung magpatuloy, walang hanggan ang posibilidad sa inaharap. At hindi lang media ng Russia ang natatanong ng ganitong katanungan. Pati media sa kanluran ay nagtatanong din ng katulad ng mga tanong. At hulaan mo kung ano. Kahapon, may panayam si Zelensky sa The Guardian kung saan tinanong siya ng ganitong tanong. Interesante ang naging sagot niya dahil sa kanyang posisyon. Kung may planong nakakagulat ang Ukraine gaya ng sa Kursk counter-offensive, hindi nila ito ipapaalam sa publiko. Isa yon sa pinakabubong gawin niya dahil sorpresa ang malaking kalamangan ng Ukraine. Marahil alam na ng Russia na may paparating. Hindi nila alam kung anong darating o saan magmumula. Tinanong siya tungkol sa counter-offensive sa Crimea at narito ang sagot niya. Marami rin ang hindi nakakalam tungkol sa Medicare at ito ay isang bagay na hindi ko rin alam hanggang kamakailan lang. Ang sistema ng Medicare ay dinisenyo para lituhin ka. May mga sulat kang natatanggap, may mga tumatawag na robot at mga patalastas mula sa lahat ng direksyon. Kadalasan, inuudyukan ng malalaking insurance ang mga broker. Kaya hindi laging para sa iyong kapakanan ang kanilang payo. Ngayon gusto kong ipakilala ang aming partner na Kabanata. Ang Kabanata ay independyente at hindi binabayaran para itulak ang anumang plano. Sila lang ang tagapayo sa Medicare na kain ikumpara lahat ng plano sa buong bansa. Kaya makikita mo lahat ng option mo. At heto pa, kung nasa tamang plano ka na, sasabihin nila sa iyo yon. Pero kung hindi ka pa nasa tamang plano, tutulungan ka talaga nilang lumipat sa tamang plano. Ganyan silang mga tao. Nung nakaraang taon, ang lumipat gamit ang chapter ay nakatipid ng average na $1,000 at $100. Malaking halaga yon.
At ang pinakamaganda sa lahat, libre ito at wala pang 20 minuto ang kailangan. Tumawag lang sa 5413. 5, Siyam, 0, Siyam, 0, 3. O pumunta sa askchapter.org/businessbasics. Ulit, ang numero ay 5, 41, 35, Siyam, 0, Siyam, 0, 3. Wala pang 20 minuto ang kailangan at maaari kang makatipid ng libu-libong piso. Crimea. Dahil Totoo, kakaibang mga nangyayari nitong mga araw. Wasak ang tulay, isa sa 2 tawiran. Walang gasolina dahil sa mga pag-atake ng mga Ukrainiano. Walang tren dahil sa pag-atake ng mga Ukrainiano. Pakiramdam mo ba na mas malapit ka na mapalaya ang Crimea ngayon kaysa sa mga nakaraang taon? At paano mo ito gagawin? Pwede mo bang ibahagi ang plano mo sa pampapalaya ng Timog Ukraine? Palagi naming ibinabahagi ang bukas na impormasyon tungkol sa nakaraan. Sige. At hindi namin kailanman pinag-uusapan ang mga operasyon sa hinaharap. Oo. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang ay nagtatrabaho kami sa logistics sa Crimea. Tungkol sa kakulangan ng gasolina at diesel, ito ay tungkol sa critical na infrastruktura na tumutulong upang kaunti lang, pero kailangan nating tanggapin na ito ay tumutulong sa kanila na gawing militarisado ang ating Crimea at syempre, hindi lang sa pansamantalang okupadong mga teritoryo. Syempre, magtatrabaho tayo sa ganitong mga bagay sa teritoryo ng Rusya, lalo na para sa mga layuning militar at pagkatapos ay enerhiya. Kami rin sa anumang paraan, ito ang aming estratehiya para tumugon. Kung hindi, di nila mararamdaman ang epekto ng digmaan. Sa tingin ko, ang pinakamatinding tagumpay sa digmaang ito ay kapag kinilala ng lipunan ng Ruso na ang digmaan ay kakilakilabot, na ang digmaan ay isang trahedya. Hindi para sa kung sino man, kung saan man, kundi para sa kanilang sarili. ngayon, dito mahalagang tandaan. Ang Crimea ang nag-iisang pinagmumulan o pinakamahalagang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Putin, ng kanyang kapangyarihang pampolitika sa loob ng bansa. Noong 2014, bago aneksahin ang peninsula, pinakamababa ang approval rating ni Putin sa Russia sa kasaysayan niya. At iyon ay dahil muling naging presidente ng Russia si Putin para sa ikatlong termino. Kailangan niyang baguhin ang konstitusyon para magawa iyon. At hindi talaga natuwa ang publiko tungkol dito. Naniniwala sila na bumabalik ang Russia sa panahon ng Soviet. Bakit kailangan manatili ang presidente sa ikatlong termino? Bakit niya kailangang baguhin ang konstitusyon para manatili sa pwesto? Hindi siya nagustuhan ng mga tao, kaya nagkaroon ng malalaking protesta sa Moscow. Kaya, hindi siya pinaka-hindi sikat na leader, pero siya ang pinakamahina siguro sa panahon niya. Madaling ipagtanggol ang ideyang ito. Pero nang sakupin niya ang Crimea, nagbago ang lahat. Biglang tumaas ang approval rating niya at naging sobrang sikat siya. Hindi kayang tanggapin ni Putin na matalo rito. Kaya gagawin niya ang lahat para maiwasan yon. Hinaharap ito ng Kremlin gaya ng ibang krisis. Nakukunyari silang parang walang nangyayari. Tingnan mong pahayag ng tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov. Ayon sa kanya, hindi dahil sa pag-atake ng Ukraine ang kakulangan ng gasolina sa Crimea. Dahil lang daw ito sa mga nagpapanic buying ayon sa kanya. Mukhang ito na rin ang bagong linya ng mga politiko sa Rusya. Hindi lang si Peskov ang nagsabi nito. Halos lahat ng leader sa bawat rehiyon ay nagsasabi rin ng pareho. Tingnan kung paano tumugon ng Russian bloggers sa pahayag ng Kremlin ukol sa panic buying. Halimbawa, si Ilya Remslov, isang Russian blogger, ay hindi naniniwala sa pahayag na yon. Sabi niya, ang sinabi ni Peskov ukol sa hindi makatarungang panic buying ng gasolina sa Crimea ay lampas na sa katwiran. Gaya ng nabanggit ko, ang matatanda sa Kremlin ay tuluyan ng nawalan ng koneksyon sa mga karaniwang tao. Hindi na lang ito simpleng katangahan o kakulangan sa pag-unawa sa pagiging angkop ng pahayag. Ito na ang totoong pananaw ng mga nakatira sa Kremlin. Natutuwa ako na umabot sila dito. Mas maaga silang mapatalsik ng mga kwalipikadong tao mula sa komportable nilang pwesto, mas mabuti. Hindi mo akalaing marinig mo ito 4 na taon matapos simula ni Putin ang digmaan. May isa pa mula sa isang Russian Telegram channel na hindi ko mabigkas. Sabi niya, ang sitwasyon sa gasolina sa Crimea ay hindi makatwirang panic buying. Gusto ba ni Ginoong Peskov na pumunta sa Crimea
gamit ang tulay para harapin ang panic buying at tulungan ng lokal na autoridad ayusin ito. Nagbibiro ang mga Ruso tungkol sa kanilang mga agamagam, gaya ng hilig ng mga Ruso, tulad ng nakita natin nung panahon ng Soviet. Mahalagang tandaan ng Operation Logistical Lockdown ay hindi lang nakatuon sa Crimea. Nangyayari ito sa lahat ng teritoryong sinakop ng mga Ruso. Kaya nakikita rin natin ang epekto nito sa labas ng Crimea. Hindi na makapagsimula ng opensiba ang mga puwersang Ruso sa Zaporizhia dahil hindi nila madala ang sapat na gasolina at bala sa frontline. May ilang voluntaryong Ruso na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Pakinggan natin. Umalis kami para sa isang makataong misyon papunta sa rehiyon ng Zaporizhia, sa lungsod ng Tokmak, upang maghatid ng gasolina para sa aming mga sundalo. Dahil walang gasolina, di makalabas ang ating kasama para sa mga misyon sa labanan. Hindi nila maisasagawa ang paglikas ng ating mga sugatan. Kaya naman, sa kahilingan ng ating mga kapatid, sinimulan namin ang misyong ito. Nagdadala kami ng 1 toneladang gasolina, pati na rin ng pera na nagkakahalaga ng 1,500,000 rubles para sa pagbili ng panibagong batch ng gasolina. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa pinuno ng lungsod ng Kizil, sabi ni Kamal Gajhevich Mamadkanov. Bukod dito, kumalat na rin ang krisis sa Russia. Sa Krasnodar, iniulat ng mga lokal ang parehong kakulangan sa gasolina at parehong paliwanag mula sa autoridad na tulad ng kay Peskov. Sabi nila, ito ay dahil lang sa hindi makatarungang panic buying. Ngayon, gusto nating makita ang ginagawa ni Putin, hindi lang ang sinasabi ng Kremlin, dahil mukhang nag-aalala siya sa pagiging hindi popular. Dahil kahit na sinasabi niya sa publiko na ayos lang ang lahat, ang sarili niyang mga survey ay nagsisimula na magsabi ng ibang kwento. Isinara na ang ahensya ng survey. Tingnan mo, kahit mismong opisyal na survey ng Russia na karaniwang minamanipula, ay nagpapakita ng pagbaba ng approval rating ni Putin nitong mga linggo na bihirang mangyari. Tandaan mo, halos 4 na taon nang tuloy-tuloy ang digmaan at laging mataas ang approval rating ni Putin maliban nito mga huling linggo. Mas malala na ngayon ang sitwasyon kaysa dati. Kaya inanunsyo ng Kremlin ngayong linggo ang pagsasara ng ahensya ng survey. Ito ang lumang subok na taktika ng CCP. Kung ayaw mo sa datos, huwag ka na lang maglatala. Walang datos, walang problema. Pero alam mo, may isang datos na hindi kayang burahin ni Putin. At yon ang bilang ng mga kaswalti sa mga frontline. Araw-araw, nawawala ng Russia ng mahigit 1,000 sundalo. At nitong mga buwan, mas maraming nawawala kaysa nare-recruit nila. At kahit para sa isang bansa tulad ng Russia, na may populasyon na 140 milyon, at may kasaysayan ng basta na lang nagpapadala ng mga sundalo sa digmaan, kahit ano pang kapalit, hindi tatagal ang ganong sitwasyon. Kailangan ni Putin ng buong pambansang mobilisasyon para maresolba ang problema. Pero ang buong mobilisasyon ay mangangahulugan na mas marami pang mga Russian ang aalis ng bansa. At malamang ay magkakaroon ng mga protesta sa mga kalsada ng Russia. Hindi kayang isugal ni Putin yan dahil maaring magtapos ang kanyang karerang pampolitika. Iyan ang dahilan kung bakit, dahil hindi niya kayang ayusin ang problema sa Crimea, hindi rin niya kayang ayusin ang mga frontline. Sinusubukan niyang maghanap ng kompromiso ng palihim. Siguradong ayaw ni Putin na malaman ng publiko na palihim niyang pinadala ang isang bilyonaryong tauhan para makipagnegosasyon kay Zelensky sa Kiev. Sa tingin ko, nabigo ang negosasyon dahil lantaran ng isiniwalat ni Zelensky ang nangyari. Pakinggan ninyo ito. Nawawala sa kanilang inisyatibang ito araw-araw, unti-unti, dahil marami silang nawawalang tao. 5,023 ang napatay, mga patay na tao. At mga 10 hanggang 12,000 ang malubhang nasugatan. Hindi nila na ipapanalo ang digmaan. Napakahalaga nito para sa atin. Isa itong panibagong hakbang sa digmaang ito. Isa itong panibagong pahina sa napakasamang kasaysayan na ito. At hindi natin nakikita ang kanilang optimismo mula sa kanilang panig sa susunod na buwan. Ngayon, ang kwento natin ay isa sa pinakawalang kwentang kwento na nakita ko. Isang maliit na software company mula Colorado ang tumutulong direkta sa mga sundalong Ukrainian sa frontlines. Nagbibigay ng real-time na impormasyon para mas mabilis at eksaktong matarget ang mga posisyon ng Ruso. Ngayon,
Ito ay isang bagay na tatalakayin lang namin para sa aming mga insider members at syempre sa mga miyembro dito sa YouTube. Kung gusto mong suportahan ang channel, mag-sign up sa ibaba, maging miyembro, o bisitahin ang basicsinsider.com. Ang suporta mo ang dahilan kung bakit nakakagawa kami ng mataas na kalidad na content ng regular. At bukod pa dyan, gumagawa na rin kami ngayon ng mas maraming eksklusibong content para sa mga miyembro na makukuha mo agad-agad pag nag-sign up ka. Kaya pwede kang mag-sign up sa pamamagitan ng pag-click ng join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com.